Good day, everyone. This is Sir Don, and welcome to another learning session. Today, we're going to tackle lesson number 14, which is about agenda setting. Let me read to you the learning objectives of the day. At the end of this session, you will be able to discuss the importance of agenda setting and identify the type of agenda setting on different media used. If we look back, we say that media plays a central role in setting and shaping the public agenda. The individuals, issues, events, and topics that are seen as vital to society and public interests. So, sinasabi dito na malaki yung role ng media doon sa pag-shape ng reality or pag-shape or pag-identify ng mga issue na magiging relevant sa ating society. So, na mag-raise ng public interest. So, kung ano yung mga issue na magpa-viral, say for example, or yung mga issue or events na magmamatter sa public interest ay somewhat sinashape ng media natin. So, let me clarify things. Ang agenda setting ay hindi sinasabi ng media kung ano ang iisipin ng tao, kundi kung ano ang dapat pag-isipan. Ibig sabihin, pinipili ng media kung aling mga issue ang bibigyang diin at dahil doon, nagiging mas mahalaga ang mga isyung iyon sa isip ng publiko aside from other issues. Say for example, kung araw-araw binabalita, for example, ang krimen, election, or inflation, so since dahil ito yung pinoportray lagi sa media, by agenda setting, iisipin ng publiko na iyan ang pinakamahalagang problema ng bansa. Kahit na may iba pang issue na hindi nabibigyan ng pansin. And that is basically what is an agenda setting in media. So we can see in the slide that agenda setting is a theory which was introduced by Dr. Maxwell McCombs and Dr. Donald Shaw in 1972. And according to this theory, malaki ang role ng media at news sa pag-shape ng political and social reality. Hindi directly sinasabi ng media kung ano ang dapat isipin ng tao, pero sila ang nagde-decide kung anong issues ang dapat pagtuunan ng pansin, katulad ng sinabi natin kanina. So, syempre, kapag ang issue ay mas madalas lumabas sa balita, o sa social media, mas binibigyan ng mas mahabang oras o mas malaking space yung balita na yun. Yung example natin kanina about sa inflation and sa politics, halimbawa. And also, krimen. Pag mas nabibigyan ng panahon at mas daming exposure yan, ay mas nagiging, kumbaga, appealing or relevant siya. And, halimbawa, sa news headline, of course, maraming balita doon, sa isang dyaryo, pero, ano yung mapapansin mo pag tumingin ka sa dyaryo? Yung pinaka-headline, which is yun yung may pinakamalaking font size and font style. Now, if you would look at the agenda setting function theory dun sa may picture, yung selection, omission, and framing ng stories ay depende doon sa media. Sa diagram, makikita na yung reality ay pinipili or piniframe at some point ng media. And yun yung nagiging agenda. And this shapes the perception of reality of the consumers, of the people, ng mga tao. So, ibig sabihin, ang pananaw ng tao sa mundo o sa mga issue ay naaapektuhan ng kung ano ang pinapakitang or pinipiling ipakita. So, there is a reality which is the actual events and issues in our society. Ayun nga, say for example, inflation, corruption, and climate change. So, that is the reality. And all of these are happening in the society. And this is all part of a society and reality in society rather. So, lahat ito ay totoo. Parte ito ng reality. Ngayon,
there is, kung makikita ninyo doon sa picture, selection, omission, and framing of stories. So, hindi lahat ng nangyayari sa reality ay napupunta sa balita or hindi naman lahat nababalita, no? There is a selection, omission, and framing of stories. So, pinipili ng media kung alin ang ibabalita. May mga isyong hindi na isasama. And yung framing ay kung paano ikikwento ang balita. Kung anong angle, ano yung tono, ano yung emphasis. So, dito pa lang, makikita na natin na nag-i-intervene na ang media sa reality, no? Doon pa lang sa selection, omission, and framing. Ngayon, yung agenda, ito yung mga napili at na-frame na stories na bumubuo ng media agenda. Ito yung list ng mga isyong laging nakikita, naririnig, or nababasa ng publiko, no? And kapag paulit-ulit na lumalabas ang mga issue, nagiging agenda ito. Okay? Now, yung perception of reality, dahil sa media agenda, no, nabubuo ang perception of reality ng tao. So, ang ibig sabihin yan, iniisip ng tao na importanteng problema. Ito, no? Kasi paulit-ulit no? Or ito yung pinaka-relevant na pinapakita sa media. Ang pinaniniwalaan nilang dapat pag-usapan ay ito at ang isyong inuuna nila ay ito sa opinion at sa desisyon. So, hindi direktang binibago ng media ang isip ng tao, but there is framing. Binabago nito kung anong parte ng reality ang binibigyang pansin ng mga tao. Okay? So, that is yung sa diagram. Now, agenda setting is the creation of public awareness and concern of salient issues by news media. The press and the media do not reflect reality. They filter and shape it. Katulad ng sinabi natin kanina na lahat naman ay totoong nangyayari pero hindi lahat nababalita. So, kasi there is an element of filtering and shaping. And ang media ay may malaking contribution doon. So, in short, katulad ng nasa slide, this is the idea that what the public thinks about is set by the media. Kasi nga, sila yung nagsaselect, nag-o-omit at nagpe-frame ng mga stories na lalabas sa media. Ayan, nabanggit ito dun sa ating susunod na slide. Na ang media, it influences people to focus its attention on something under a certain agenda. Okay? People think that something is actually happening when something is not, or give special attention or focus on certain subjects or topics and hype it to make an impression that something big is going on. Kahit in reality, pwedeng hindi naman ganun kalaki. So that is, or hindi naman talaga ganun kalaki yung impact, okay, ng isang issue. Or hindi naman ganun kalala. Kaya nga ang iba na-exacerbate, no? Or napapalala na yung issue na to, hindi naman ganito talaga. Pero nung lumabas sa social media, kung ano-ano nang naging version. No? Kasi nga, that is the agenda, no? That is being shaped, no? Na isa-shape ng media. And malaki yung impluwensya ng media sa tao. Kasi nga, ang media ang nag-i-influence sa tao kung saan ifo-focus ang attention. Sabi dito, no? To give an example, the agenda-setting theory can be seen in newspaper. Yan yung example natin kanina, no? Wherein the headline is supposed to be the biggest news there is. And the other items decreasing in font size, and the farther its location from the front page, the lesser priority it has. Yan yung sinasabi natin kanina na bakit ito yung naging headline, bakit siya yung pinakamalaki yung picture, bakit siya yung pinakamalaki yung font size at font style, at bakit may mga balita na nasa dulo, no? So, in that manner, no, sa newspaper, makikita na natin kung paano na-frame ng media yung society, no? So, similarly, in news program or in the reporter or news anchor gives too much airtime to certain news. Bakit may mga balita na matagal i-report? Bakit may mga balita na saglit lang? So, malaki yung contribution ng media sa pag-shape ng reality. Okay? Next, assumptions. May dalawang basic assumption itong theory ng agenda setting. So, ano-ano itong mga ito?
Okay, let's have number 1. Okay, sinasabi dito, the first is that the media filters and shapes what we see rather than rather than just reflecting stories to the audience. So sa unang point, sinasabi na ang media ay hindi lang parang salamin na nagpapakita ng lahat ng nangyayari sa mundo. Sa halip, no, sila ay parang filter. Ano yung ginagawa nila? Pinipili nila yung kung anong balita ang bibida. We have an example here, no? An example of this is seeing a sensational or scandalous story at the top of a broadcast. So yun daw yung headline. Kumpara doon sa story that happened more recently that affects more people, such as approaching storm or legislative tax reform. O bakit mas na-prioritize yung yung scandal story na ba't mas nasa top siya kaysa dun sa storm or approaching storm and legislative tax reform, no? Parang kumbaga mas relevant naman ito, no? So mas nauunang ibalita itong chismis or scandal kasi nga sensational ito, no? And in that manner, kumbaga parang na-edit or na-frame yung reality na nakikita natin. Okay? That is the first assumption. The second assumption is that the more attention the media gives to an issue, so mas maraming airtime, mas mahaba, no, mas frequent, the more likely or mas matagal, the more likely the public will consider that issue to be important. No, yung second point naman, this talks about the effect of this framing, of this agenda sa ating mga tao, okay, sa ating mga consumer ng media. Katulad ng sinabi natin, no, the more we give consideration, no, the more it is perceived to be important. Kapag paulit-ulit nating nakikita ang isang issue sa news, anong nangyayari? Nagpa-viral ito o sa social media. Naniniwala tayo na ito ang pinaka-importante. So, that's the second assumption. So, the first assumption is that the media filters and shapes what we see rather than just reflecting stories to the audience. And number 2 is that the more attention the media gives to an issue, the more likely the public will consider that issue to be important. Now, let's proceed to the 3 types of agenda setting. Now, we have 3 types: public agenda setting, media agenda setting, and yung number 3 is policy agenda setting, when both the public and media agendas influence the decisions of public policy makers. Number 1, public agenda setting. So, ibig sabihin, from the word in itself, public, tao ang bida. Dito, ang publiko ang mga ordinaryong tao ang nagpapasya kung anong balita ang mahalaga para sa kanila, no? The public determines the agenda for which stories are considered important. So, kapag ito ang preference ng tao or kapag naging aware ang mga tao sa isang issue, nagkakaroon ng pressure sa media na ibalita ito. Say for example, yung alimbawa may video, ang video na yan galing sa ordinaryong tao, tapos biglang nag-viral. Ngayon dahil nag-viral yan, o in-invite na yung tao ng media kung saan saang network, interview. So, public agenda setting kasi the public or the ordinary people dictates or decides of what issue or news should be important to them. Okay? Ang media ay hindi lang salamin ng realidad nito, ini-edit at finifilter nila ito. And kapag ang media ay nag-focus lang sa iisang topic, iisipin ng mga tao na yun lang ang pinaka-importante. Yun yung dalawang belief under public agenda setting, yung letter A and B. Letter A, press and media, they do not reflect reality, they only filter and shape it. No, again, ang media ay hindi lang salamin ng realidad, ini-edit o finifilter ito ng media, okay? Or ng press or press and media. Letter B, media concentration on a few issues and subjects lead the public to perceive those issues as more important
than other issues. So kapag ang media ay nagpo-focus sa iilang mga topics, no, yung iilang mga topics na ito, iisipin ng mga tao na yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi yun ang focus, no? Next, number 2, media agenda setting. Yan yung pangalawang type. When the media determines the agenda for which stories are considered important. Kanina, ang mga publiko or the public determines the agenda setting. Yung number 2 naman, ang media naman, no? Ang news or outlets ang bida. Ito naman ang baliktad or kabaliktaran nung una. Dito, ang media tulad ng TV, newspaper or online news ang nagdedetermine kung anong kwento ang dapat ituring na mahalaga. So parang opposite dun sa kanina, which is yung public agenda setting. So kumbaga, ang media ang nagiging gatekeeper kung ano ang ilalagay nila sa headline. And kung ano yung nilagay nila sa headline, yun ang magiging usap-usapan ng public. Okay? So that is media agenda setting. So sa media agenda setting, the media decides, no, kung ano yung magiging agenda. Contrary to that, pag public agenda setting, yung tao naman ang nagde-decide or the public decides what will be the agenda setting. Okay? Yung huli or the third one would be policy agenda or policy agenda setting. When both the public and media agendas influence the decisions of public policy makers. No, ano yon? So, ang policy agenda setting, okay, ang gobyerno ang bida. This is the result of a mixture of the first and the second. No? Yung mixture kumbaga ng public at ng media. Nangyayari ito kapag ang agenda ng publiko at ng media ay sapat na ang lakas para ma-impluwensyahan ang mga desisyon ng mga policy makers o mga officials sa gobyerno. Halimbawa, dahil maingay ang tao at media tungkol sa isang issue, no? Halimbawa saan ba? Let's say sa flood control, no? Or sa DPWH scheme. Dahil maingay ang tao at media tungkol sa isyong ito, no, mapipilitan ang gobyerno na gumawa ng action about this. So that is policy agenda setting, no? When it happens when policymakers or the government is being influenced by the public and the media agenda setting. Tandaan natin, pag sinabing public agenda setting, no, galing sa tao, papunta sa media. Okay? Relevant sa tao, kaya pinublicize ng media, no? Ang media agenda setting naman, mula media, galing sa tao. So, media ang nagde-decide. Pag policy naman, or policy agenda setting, okay, relevant sa tao, relevant sa media, kaya yung policy makers or yung gobyerno ay nai-influensyahan sa kanilang mga decisions or actions. So these are the 3 types of agenda setting. Okay? I have here an example. Now, agenda setting. Media do not tell us what to think, but rather what to think about. No? So, yan ay premise. And base dun sa example natin, no, sa mga political campaigns, the media may not be effective in swaying public support toward or against a particular issue or candidate, but by continually raising particular questions and issues, or simply by showing an interest in a particular political candidate or issue, the media can lead to the discussion towards or away from issues important to the candidate and even to the public as identified through polls. So, 'di ba, parang nagiging strategy yan ng mga ibang politiko. Kasi pag mas nagiging maingay ka sa media, mas nagiging matunog ka or mas nagiging sikat ka. And that is an example of agenda setting. No? So, I hope that you have learned something for today. Do you have any questions? If you have any questions, feel free to message sa GC natin. I'll be very happy to assist you. Today, we have discussed agenda setting. That's it for today, and thank you so much. This has been Sir Don, and thank you so much.